Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rani dito sa ating dulang Love and Memories. May tinuturing akong kaibigan na si Lenny. Ang hindi ko alam ay may lihim pala siyang pagtingin sa akin. Minsan ay nag-uusap na samahan ko siya sa lugar ng kanyang pinsan. Pero may gusto palang mangyari sa pagpunta namin doon. Oh, ano Rani? Nagusto mo ba yung inulam natin kanina? Oo, Lenny. Nabusog nga ako eh. Ang sarap ng pagkakaluto. Ang inay mo ba o pinsan mong nagluto? Hindi Kundi ako mismo ang nagluto para sa iyo. Para ipatikim sa iyo na kaya kong magluto ng masarap. Ha? Nag-aaral ka ng magluto? Aba, may pinaghahandaan ka na yata kung ganun . Siguro gusto mo nang mag-asawa, no? Tiyak, magugustuhan ka niya dahil alam mo na magluto. Yan ang isang katangian na hinahanap ng lalaking mapapangasawa mo. Ganun ba? Sana nga. Pero ang tagal ko nang hinihintay na magtapat yung lalaking yon na mahal ko, ay hindi pa niya masabi. Ha? Parang nagpapasaring ang Lenny na to. Pero di siyang gusto ko. Nanunok sa bata. Rani, bigla kang natahimik yan. Ano bang iniisip mo? Teka, sabihin mo nga sa akin, may nobya ka na ba? Wala pa. Pero may plano na akong ligawan. Kaya pag uwi natin sa lugar natin, tatawagan ko siya para magkita kami. Ha? May gusto kang ligawan? Sino siya, Rani? Saka ko na lang sasabihin sa'yo kung sinagot na ako. Pero nag-aalala ako dahil may kaya sila. Baka hindi ako tanggap ng mama niya. Oo naman, Rani. Hindi naman sanay sa pagkaing mahirap ang gusto mong ligawan . Kaya pwede ba? Huwag mo nang ituloy ang panliligaw mo sa kanya. Ako na lang, malin mo, please. Gusto kong magkaanak sa iyo, Rani. At hindi na kita guguluhin. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. O ano, friend? Wala na ba tayong bibilhin para makauwi na tayo? Napagod na ako sa paglilibot natin dito . Ikaw lang ba? Ako rin, no? Pero bago tayo umuwi, ay kakain muna tayo dahil nagugutom na ako. Yan! Kanina ko pa hinihintay na sabihin mo yan . Dahil nahilo na ako sa gutom. Kasi hindi na ako nag-almusal sa bahay bago ako umalis. Sige, huwag ka nang magreklamo at kumain ka hanggang mabusog ka. Para naman may pakinabang ka naman na sumama sa akin. Siyempre naman. Alam ko naman na hindi mo ako matatanggihan pag may hiningi ako. At ibinili mo pa ako ng gusto kong blouse. Teka, maalala ko, bakit bumili ka pa ng cellphone? Kanino mo ibibigay yan, ha? Huwag mo nang pakialaman kung kanino ko ibibigay ang pangregalo ko ito. Kaya huwag mo nang tanungin kung sino siya. Dahil secret, hindi ko pwedeng sabihin. Baka pumalpak. Sige na nga. Pero promise sabihin mo rin sa akin balang araw, ha? Oo. Kaya halika na nga at kumain muna tayo bago tayo umuwi. Dalian mong maglakad.
huwag kang kumembo dyan dahil hindi ka papansinin. Ikaw naman, friend. Baka sakali lang. Tayo na lang sa fast food. Hindi ko na matiis ang gutom ko. Naku, bakit umuwi ako dito sa bahay namin? Sana, doon muna ako nag-istambay sa bahay ni Naluri. Total, wala naman akong makausap kundi mga kasambahay. Pero busy sila sa mga trabaho nila. May tumatawag sa akin. Sino kaya ito? Bagong number. Teka, baka ito na yung hinihintay kong tawag. Sagutin ko na. Hello? Jessa, si Rani ito. Yung bagong kaibigan mo. Busy ka ba? Hindi, Rani. Ano bang kailangan mo? Kung Jessa. Gusto sana kitang anyanyahan na mamasyal. Kung okay lang sa'yo. Paano naman magkausap tayo? Hindi ko kasi cellphone to. Nakikitawag lang ko. O ano, payag ka ba na magkita tayo? Oo naman, Rani. Matagal ko nang hinihintay ang tawag mo eh. Kala ko may trabaho ka. Kung ganun, saan ba gustong hintayin kita para makapunta na ako agad? Doon na lang sa dati, kung saan tayo unang nagkita. Ha? Sige, pero huwag mo nang isama yung kaibigan mo ha, para hindi siya mainggit kung nag-uusap tayo. Oo naman, Rani. Madaldal yung kaibigan kong yun eh. Baka madulas ang dila at sabihin pa kay mama. Kaya hindi ako magsasalita tungkol sa'yo. Salamat, Jessa. O sige, magkita na lang tayo dun sa mall para makapag-uusap tayo. Sige, bye. Bye, Rani. Ang sakaya ko ngayon. Dahil magkikita kami ulit ng aking mahal. Sana mahalin din niya ako. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Inay, may pupuntahan ako. Baka sabihin ko nang nararamdaman ko sa babaeng mahal ko. Hay naku, Rani anak. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Dahil alam ko naman na wala kang pag-asa sa babaeng yon. Bakit yun pa kasi? Nandyan naman si Lenny na patay sa'yo. Inay, si Jess ang tinitibok ng puso ko. Sa kanya ko naramdaman ng pag-ibig. Kaya huwag na po kayong kumontra sa plano ko. Sana naman anak, makinig ka sa akin. Dahil ayokong mapahamak ka. Paano na kami ng itay mo? Ikaw lang naman ang inaasahan namin sa aming pagtanda. Wala pong masamang mangyayari sa akin, Inay. Basta okay mag-alala. Mag-iingat po ako. Ang hiling ko lang sa iyo, anak. Huwag mo nang pangarapin na makapag-asawa ka ng may kaya. Dahil mahirap lang ang buhay natin. Anong iisipin naman niya? Di gusto mong makinabang sa kayamanan nila. Inay naman. Hindi hintay rin ng hirap ng buhay para mahalin ko si Jessa. Gusto ko muna siyang makausap. Kung nagtapat ako at hindi niya ako gusto, saka ko naliligawan si Lenny na gusto ninyo para sa akin. Sige, ikaw na ang bahala kung yan ang gusto mo. Pero kung nabigo ka, sabihin mo na tama ako.
Nauna pa si Jessa na dumating sa akin ah. Sa bagay, may kotse siya. Kaya madali siyang makapunta sa gusto niya. Hindi kaya nakakahiyang suot ko. Pero siya, ang ganda niya talaga. Parang di ako bagay sa kanya. Pero susubukin ko lang kung makapasa ako sa kanya. Kung hindi, wala akong magagawa. Mabuti pa, lalapitan ko na siya. Hi Jessa. Pasensya ka na. Mas nauna ka pang dumating kaysa sa akin. Walang anuman yan. Syempre, may sasakyan ako. Pero ikaw, sukmakay ka pa sa tricycle. Oo nga Jessa eh. O ano? Saan tayo pupunta? Magsabi ka para alam ko naman. Akong bahala. Dahil sasakay tayo sa kotse para hindi ka makita ng mga kakilala ko. Baka magsumbong sila kay mama eh. Kaya hindi tayo pwedeng magsabay. Basta mauna ako, sundan mo ako. Okay, sige. Dahil ikaw ang boss ko ngayon na dapat sundin. Oo, halika na. Para makarating tayo kaagad doon sa magandang tanawin at laging pinupuntahan ng mga taong naglilibang. Oh, Delson, napasyal ka dito sa pwesto ko. May kailangan ka bang bilhin na t-shirt o kaya'y pantalon? Opo ma'am. Dahil may okasyon po akong dadalon eh. Kaya gusto kong bumili ng kailangan pa. Oh, sige, bumili ka na. At maraming bagong dating na mga damit para sa formal na okasyon. Oh, ito, marami kang pagpipilian. Oo nga po ma'am eh. Pero pwede po bang kayo nang pumili para sa akin? Dahil alam niyo naman ang babagay sa akin eh. Oh, sige, Nelson. Pipili ako pero ikaw ang pumili ng kulay na gusto mo. Siyempre, may kanya-kanya tayong paboritong kulay, di ba? Kayo na pong bahala ma'am. Basta magustuhan ko eh, yun na lamang kong bibiling ko. Mga 2 t-shirt at 2 pantalon siguro. At isang pulo na lang. Oh, sandali lang. At kukuha ko dun sa hindi pa na-display at hindi pa pinagpipilian. Sige ma'am. Hintayin ko dito para makabili ako ng aking gagamitin. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Para tayong nasa malamig na lugar ha. Tama ka. Bakit? Ngayon ka lang ba nakarating dito? At nagtataka ka sa klima dito? Oo, Jessa. Ngayon lang ako nakapasyal sa ganitong lugar. Ang dami rin namamasyal, pero nasa mababang lugar lang sila. Di gaya natin. Mataas itong kinaroroonan natin. Alam mo, Rani, namimiss ko ang lugar na ito. Dahil lagi kaming namamasyal ni na papa at mama nung dalagita pa ako. Masayang-masaya kami na magkasama noon. Iba talaga pag may kayang buhay, no? Lahat ng gusto ay napibili. At nakakapunta sa iba't ibang lugar na gaya nito. Hindi ko makakalimutan ng lugar na ito, Jessa. Ha? Bakit naman? Ano ang dahilan sa sinabi mong yan? Sana hindi ka magagalit, Jessa. Pero hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Dahil ako ay umiibig sa'yo. Ha? Totoo ba ang sinabi mo, Rani? Hindi ka nambobola? Baka ilang babae nang pinagsabihan mo niyan. Hindi, Jessa. Ikaw lang. Ngayon lang ako nakadama ng ganito. Talagang mahal na mahal kita, Jessa.
O ano? May pag-asa ba ako sa'yo, Jessa? Nelson, pasensya ka na. Kaalis lang ni Jessa at kasamang pinsan at yung kaibigan niya. Pumunta sila sa beach dahil may palabas daw doon. Ganun ba, ma'am? Hindi bale. Babad nilang po ako mamayang gabi. Pakisabi na lang sa kanya na pupunta ko dito mamayang pagdating niya. Oo, iho. Bumalik ka na lang. Teka. Kailan naman kayong mamamadika? Yun o sanang tatanungin ko kay Jessa eh. Ha? Anong ibig mong sabihin, iho? Hindi pa sinabi kay Jessa kung kailan kayo mamamadhikan? Hindi pa po, ma'am. Kundi tatanungin ko kung kailan niya ako sasagutin. Ano? Matagal ka nang naliligaw. Ay malabo pa rin ang iyong relasyon. Ang hina mo naman, iho. Kung po kasi, ma'am lagi niyang sinasabi na hindi pa siya handa na makipagrelasyon sa akin. At kung hindi ako makapaghintay, umanap na lang daw ko ng iba. Pero hindi ko yung magagawa, ma'am. Dahil mahal na mahal ko si Jessa. Sige. Tutulungan kita. Pero ipangako mo na pakakasalan mo si Jessa sa lalong madaling panahon. Makinig ka. Ganito ang naisip kong paraan para pumbay si Jessa na pakasal sa iyo. Ng aking pakiramdam kung kasama ko si Rani. Masaya rin siya sa aming pamamasyal. Sana hindi mahalata ni Mama ang aking pagpuslit para makipagkita kay Rani. Hindi bali, sa susunod na pagkikita namin ay sigurado na matutuwa na si Rani dahil sasagutin ko na siya at tanungin ko kung ano ang plano niya para sa aming dalawa. Baka ipilit na ni Mama nasagutin ko si Nelson. Hindi ako papayag. Kaya kailangan ko na rin kumilos kaagad para hindi na ako maunahan ng aking mama. Dapat ko nang ipaalam kay Jessa na handa siyang pakasalan ni Nelson. Kaya sa ayaw at gusto niya, kailangan na pumayag si Jessa sa plano namin ni Nelson. Ay, asa kayang babaeng yun? Jessa, pwede ba tayong mag-usap? Jessa, halika muna sandali dito sa salas. May importante tayong pag-uusapan. Jessa! Nakatulog na ba siya? Bakit hindi siya sumasagot? Ang mabuti pa, buksan ko ang pinto. Jessa? Wala siya dito sa kanyang kwarto. Saan kaya siya pumunta? Teka. Hahanapin ko nga siya. Wala naman akong alam na ibang naliligaw sa kanya. Ang mga kasambahay ang tatanungin ko. Baka alam nila kung saan siya pumunta. Hindi pwede natakasan niya si Nelson. Hindi ako papayag na iba ang makikinabang sa dako. Hindi!
Hinahanap kaya ni Doña Mata ang kanyang anak na si Jessa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rane dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.